So, sa nakikita nyo, it's 2 o'clock, umuulan. Medyo bumubuhos ang ulan. Balak sana natin umalis ngayon para bumili ng gulong ng motor natin kasi nga may lakad tayo bukas. Diba lumalambot nga tong gulong. Pero ngayon naman simulan dumating ako, hindi siya lumambot. Pero gusto pa rin kasi ni Mrs. palitan ko na kasi delikado. Baka bigla ngang lumambot. Pero yan nga. Umuulan. Check natin mamaya kung kung hihinto saka tayo umalis. So sobrang dilim eh. Diyan ba sa inyo gantong oras? Anong date ba ngayon? 20 na ngayon eh. August 20, 2 o'clock. Maulan. Pero sana tumigil. Pero sa akin kasi ayoko pang palitan kasi parang okay naman. Pero baka yun din kasi yung solusyon eh. Kasi di ba nagwi-wiggle tong motor. Baka yan din ang solusyon para mawala yung wiggle kasi sabi ng isang gumagawa ng motor dito sa amin, yung isang pinagpagawaan ko, expired na raw yung gulong. Baka ako may bukol-bukol na to na hindi lang halata kaya nagwi-wiggle. O kaya may tama na yung gulong. Bengkong kung tawagin namin, o kung tawagin din ng iba. Baka ito na rin yung dahilan. Pero sana medyo tumigil. Pag sinipag-sipag ako at tumigil ang ulan, bibili tayo ng gulong. Sasama ko na lang kayo. Wala talaga ako maisip na mai-vlog eh. Kasi hindi ako sanay mag-vlog nung ipur laging dito sa bahay. Kasi mas trip ko na vlog. Kaya ako ginawa naman yung YouTube channel ko is para sa travel. Travel vlog talaga yung gusto kong gawin. Kahit tignan nyo yung mga past vlogs ko, kahit yung mga una, puro drone shots na sa labas para maipakita yung lugar. Yung mga ganun ba? Pero yung dito sa bahay parang hindi kasi anong tawag doon? Hindi siya katangki-tangkilik o walang sense, di ba? O hindi maganda. Hindi katulad ng sa labas, maipakita mo yung mga magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. Mas magiging kaakit-akit. Yun parang gano'n, kaakit-akit sa mga manonood. Hindi katulad ng lagi lang dito sa bahay, nagluluto. Mas maganda yung sa labas, yung namamasyal ka. Diba? May share mo yung travel. Yun yung pinaka gusto kong gawing vlog eh. Kaya dito sa bahay, nahihirapan talaga ako mag-isip ko ng content. Hindi kasi ako yung tao na parang andaling gumawa ng content, parang konting may idea na agad. Ako gusto ko ma-share yung mga lugar dito sa atin. Pero yun, nakailang days na naman tayo, 20 days, napipilit ko makagawa ng kahit anong content lang para lang para sa daily vlog. So antayin na lang natin siguro tong tumigil ang ulan para makaalis at mai-share ako sa inyo ngayong araw na to. Oras ba? It's 3:20 na. Tumigil na yung ulan. Wala na rin yung kulimlim. Hanap tayong gulong. So dagdag sa naman to para sa vlog natin. So kailangan talaga mamuhunan kapag ganito, pagka vlogging talaga para maganda yung content. Kailangan mo mamuhunan para hindi lang tayo doon lagi sa bahay. Saka yung pamumuhunan yan, katulad yan, motor, diba? Ganun talaga, pagka may sakyan ka, may gastos. Nabiyahe mo tayo. So dito tayo ngayon sa 10th Avenue, Caloocan. Dito tayo maghanap ng gulong. Karamihan kasi dito yung marami nagtitinda ng mga accessories ng motor. Saka nagtanong din ako sa kaibigan ko, kay Luigi. Dito raw siya bumibili. Kaya dito tayo nagpunta. Para sure din na meron. Kaya lang, magka-canvas pa rin tayo para sure tayo saan. May hanap tayo ng medyo mababang presyo ng gulong. Kasi alam ko, nasa 3,000 din yung gulong nito, isa eh. Pero isa lang naman papalitan natin, nasa unahan lang. Sana lang din masolusyonan yung problema sa wiggle. Hindi lang yung
pag singaw niya, pati sa wiggle sana matanggal. So may nakita tayo sa 10th Avenue, pero sabi niya pasok daw dito sa loob sa kanto. Nakalimutan ko pangalan ng shop eh. Hanapin na lang natin. Anong barangay na ba to? Barangay 69. Ayun, Takara. Takara Moto Tires. Hindi tayo bibili. Magtatanong pala muna tayo. Kabalik tayo. So dito tayo. So dito tayo ngayon sa Takara Moto Tires. Hindi ko alam kung anong street eh. Diba, malang sa loob lang ng sa may 10th Avenue ba, pagkalagpas ng malapit sa SEC, yung main branch nila. So dito yung ano, parang talyer. Mura-mura yung gulong dito. May mga taga Manila na malapit dito na kayo bumili. Mura, sobra. Ang daming nagpapakabit. Yung shop nila. Malaki yung mamumura natin dito. Makakatipid tayo ng gastos. So nakausap natin yung isang nagkakabit ng gulong. Sabi niya baka nga gulong yung nagpapawigil. Pero pagka hindi na napalitan na at wiwigil pa rin, malamang tong ano na top box natin ang may problema. Malaki raw yung ano nito eh. Possibility na itong may problema. Hindi yung kasi napalitan na natin lahat eh. Ball race. ADB, ako na. ADB, harap lang. Harap lang. Direct na lang sir, opo. Sige, tayo muna. Wait lang. Daming na rin ang rito. Nagpunta na vlogger siguro to. Yan sticker. Selfie wall. So nakatapos na tayong magpapalit ng gulong. Pinabot din tayo ng 1 hour pero mabilis sila, maraming nagpapagawa pero mabilis, may sistema paano sino magpapaklas, sino magpapalit, sino magbabalik. Maganda yung sistema nila, mabilis kahit maraming tao, kahit maraming customer. Ayos. So uwi na tayo mamaya. Susundo naman tayo kay Mrs. Let's go! 10th Avenue na yan. Nakanan na tayo dyan. Good morning! Nalate tayo ng gising, 6:30 na. Nag-alarm ako ng 4 o'clock. Pero, tinatay ko. Sabi ko, higa pa ako konti. Nagdire-diretso, nalate tayo ng gising, parang 5:30 na ba? Nagising. So, ito, 6:30 na. Maulan na biyahe. Good morning, internet. Ang putik dito sa namin, sa tulay namin dahil sa may ginagawa dito sa kanan. Mga traffic tatambak na putik. So everyday, ganyan kaputik.
This is what we got here every morning. Organized chaos. Fish, gulay. Meron dito tuwing umaga. At napaka-traffic, lalo maya-maya yan. Dahil maaga pa masyado. Good morning again. Baka hindi nyo ako narinig kanina kasi ayaw kumunit ng ating mic. Pero ngayon mukhang okay na. Sana dinig nyo ako. Test. Yan, meron nga ba? Ipafag ang ating lens. Ating lens. Ang hirap ang motor. First time ko ulit gumamit ng full face helmet. Ang tagal ko lang din gumamit ng full face. So, adjustment. Malaking adjustment. Unang-una yung fog. Fog ng lens. So, let's go. Dito tayo sa C4 na Botas. Dito tayong R10, Ross Boulevard, then Airport Road. Sukat. 6:48, late na tayo. Pero okay lang yan, ganun talaga. Mag-aantay naman daw sila ron eh. Pinauuna ko na sila pero sabi ni Kautol, antayin na lang daw ako. So mag 7 o'clock na pero traffic pa rin dito sa R10 dahil sa malamang sa mga truck to. Haba ng traffic. Malamang to wala pa rin traffic enforcer so ganito kaaga. Dahil umulan, yan, traffic pa rin. Pero usually pag gandong oras dapat wala na itong mga truck na to dito eh. Pero ngayon, dito pa rin. Uy, wala nakakatakot. Makanal. Makanal, tent lang. Diyan, kasabulong ng truck. Nakakakaba. So yan ang makikita nyo sa R10 kapag holiday, walang traffic enforcer. Malamang hanggang doon yan sa may Delpan Bridge. Bull na naman dun sa stoplight. Papasok ko ng pier eh. Doon sa may ilalim ng Delpan Bridge. Doon lagi traffic eh. Kung nakakotse ka rito, wala na, ikit ka na. Makikita nyo doon sa dulo hanggang dulo yan. Ang haba ng traffic. Usually yan hanggang alas 6 lang o 5 o'clock. Pero ngayon alas 7 na. Traffic pa rin. Pakikipagsapalaran na tayo dito. No choice. No choice tayo. Singit-singit.
Maluwag naman pala dito sa may right side. Nakakatakot lang, baka bigla kang masilusot sa kanal pag may tubig. Tuloy mo, na-expect mo holiday, maluwag dito. Bubulaga sa'yo, ganyan, maipit ka na, wala, di ka na makakabalik. Wala ka na ibang madadaanan. My goodness, holiday traffic. This is Manila. Kaya yung mga nasa probinsya, napakaswerte nyo, wala kayong ganito. Pag ako yumaman, probinsya na ako titira, hindi na dito sa Maynila. So ito yung pinagkakatrabigan dito, yung Saragosa Street o sa may Del Pan Bridge. Yung mga papasok dito sa nakadiretsuhan na port area. Yan, lahat ng truck na nilampasan natin dyan pupunta. Kaya napakahaba ng traffic dun sa nilampasan natin. So yung 5 lane na nilampasan natin, puro truck yun. Na dito lahat ng punta. Kaya ewan ko ba kung paano araw-araw, alam ko ganito dito eh. Yung madaling araw, ngayon lang inabot ng umaga dahil ulan nga, baka late tong mga traffic enforcer na to. Ewan ko, bahala na sila dyan, nagpas na ako. Tagal ng problema dyan eh. No solution. Let's go. Bahala sila dyan. Tayo sa Quirino Avenue. It's 7:26. Ayaw kumunik ng mic ko. Pag kailangan mo, wala. Pag di mo kailangan, andyan, lagi na ako buwisit na yan. Nabiti ko na ako. Woo! Dito na tayo sa Coastal Road, Airport Road, Naiya Road, ewan ko basta yan, kadiretsuhan Coastal Road. Yung nasa kanan din natin ay PITX. Kaliwa tayo dito sa papuntang Sukat. It's 7:36. Late na mga tayo darating doon bago mag 10 kasi kakain pa ako, nagugutom na ako. Wala pa ako ng kakainan para busog, yun. So hindi nga pala ako nag-live kagabi kasi naman na parang baka magsawa na kayo. Yun. Parang ma-miss nyo naman yung pagla-live. Hindi na araw-araw eh. Tapos number na pala tayo, number 3. Malaki na lang lamang ni malaki na lamang ni Kusina Girl. 600 plus na siya. So wala, ganun talaga. Mga graduate lang, okay lang. Sa mga graduate, tama na yun. No pressure. Kaya sana doon skip ads lang para kahit pa paano makagraduate.
ano, pag papunta ko doon, parang ang haba-haba ng kalsada na to hanggang ano, SM Sukat. Pero pag pauwi, parang ang iksi naman. Parang nakakainip pag papunta. Tingin ko gulo nga yung may problema dito, kaya nagwi-wiggle. Ngayon sa pakiramdam ko kasi parang nawala eh. Pag kahit magbitaw ako isang kamay, dati kasi pagkaganto nagwi-wiggle na yan kahit mabagal. Sana nga gulong lang. Para wala na akong iisipin. Nakakatakot din kasi hindi ko mabitawan yung manibela ng isang kamay. Yung mga pindot ng camera kapag nagdadrive pagka medyo mabilis, mga 40-50 kilometers, hindi ko mabitawan. So sana nga gulong lang. Dito na tayo sa ano, SM Sukat. Tayo talagang kumonect ng ating mic sa Kapikon. Woo! Zapote na ba to? Ano tayo? Zapote, Bacoor, tama ba? Marami tayo sa Bacoor. So dito, in-expect ko sa palengke baka traffic din. Pero sana hindi. So, relax kuya. Dead ma. Ayan, traffic nga. Lagi naman dito eh. Stoplight, saka yung mga nakapark sa gilid, tapos may palengke. Expect traffic. Buti ano, maulan. Kasi kung hindi, napakainit na nitong gantong oras, 8 o'clock. Buti kulimlim at tumabon-ambon. Medyo maganda ang biyahe natin kahit tinanghali tayo ng linis. Anong linis? Ng gising. Yeah ba, sarap ng biyahe. Sana ganyan lang. Huwag naman malakas kasi yung lagalag na kapote, itong suot natin na lagalag is hindi niya kaya yung malakas na buhos ng ulan. Light rain lang ang kaya niya. Pagka medyo malakas na, wala, basa ka rin. Nung naranasan ko yun isang beses kami ni Mrs., pareho kami nakalagalag na jacket, raincoat. From BGC, lakas ng ulan. Pag uwi namin ng bahay, wala. Basang-basa rin kami. Parang may certain amount lang ng tubig ang kaya ng, ng lagalag na to. Kaya for light rain, pwede. Pero pag medyo malakas at salubong pa sa inyo, wala, basa ka agad. Basa yung loob ng damit mo. So sana may improve ng lagalag to. Sayang, maganda. Kaya lang alam ko pag gantong tela na parang parka lang siya, talagang hindi tatagal sa malakas na ulan kasi manipis nga. Mic test. Yes, we got our wired mic na. Yung helmet mic. Kanina kasi hindi pwede, malakas ang ulan.
So ngayon, how's our audio? Yung wireless mic natin ay gumana. Bali, ewan ko bakit. Pero kahapon okay naman. So ito, wired mic tayo, helmet mic. Dito na tayo sa, yung kanan nito, alam ko pupuntang Coastal eh, kung hindi ako nagkakamali. Pag kumanan ka Coastal Road, yung kaliwa, Danghari ba yan? Hindi ko alam eh, yung Danghari Road. Yung highway, parang bypass siya na maraming subdivision. Binakbak na uli yung ano rito, kalsada, o baka ano uli ito, aspaltuhan dahil yung nakaraang ulan, nasira. So binakbak ko yung asfalto. Ow. Yes. Let's go. Bacoor, Cavite. Tama ba? Bacoor nga. Sarap, wala pang traffic. Ang sarap biyahe. 8 o'clock na, oh, luwag. Woo! Dito na tayo, Dasma. So from here, siguro mga 30 minutes. Nasaan na tayo? Tagaytay. Or sa bypass. Kaso kakain pa tayo. Ako pala. Kumukulo na talaga yung tiyan ko. Nagugutom na talaga ako. Hindi pwedeng tiisin. Breakfast pa naman to. Saka medyo napipikit ako eh. Kaya kailangan natin humintot kumain. Higop ng mainit na sabaw. Saglit lang naman ako kumain, mabilis lang, isang kanin lang, saka kung depende sa ulam. Pero isang kanin lang yan. Huwag na mag-extra. Kasi mabubusog ako. Lagi akong dyan eh. Marami akong humigop ng sabaw. Kasi libre. Dito na tayo sa Robinson, Dasma. Konti na lang makakain na tayo. Nag-message na pala si Kapanalig. Tinatanong na kung nasan ako. Pero okay lang yan. Alam ko rin naman magiging late sila sa sa usapang oras eh. Pero hindi, kasalanan ko rin, late talaga ako nagising. Pinatay ko yung alarm, hindi ako tumayo. I'm hungry. Hungry na talaga, hungry. We're here. Kain muna tayo. Yeah. So
Siyempre, isang kanin, saka malamang ka, adobong patay balon. It's ito. Shanghai, ako yung palaya. Adobo. Sitaw. Sa may bago. Kinilaw. Bupis kaya. Yung bupis tayo, bupis. Bupis nga sa isang kanin. Hindi, kain. Kalahating bopis, kalahating pala isang kanin. May soft drinks kayo maliit. Royal na lang. Royal po sa kote po. Ah. Royal po ba? Maliit lang. Sa isang kanin. Yan, kain muna tayo. Tapos na tayo kumain. Biyahe na uli. Fog ba to? Usok lang. Usok lang, naamoy ko. May nagsusunog lang. Malapit na tayo sa Silang, Cavite. So 9:15, nandito na tayo sa bypass road ng Amadeo yata tawag dito, Amadeo Bypass Road. Ano na lang to, 45 minutes hanggang Campanalig. Ganda ng police station ng Tagaytay, oh. Yaman talaga ng Tagaytay. Iba. Ang dami nilang lupa, ang daming negosyo, buhay na buhay. Ang Tagaytay. Malamig. Pagi ngayon dito sa parting ito ng Tagaytay. Anong part ba to? Ikaw lang basta. May part na tumatawid ang ulap galing sa Taal Lake.
Bibili tayo ng tinapay. Kasi shoutout kay Ma'am Josephine and Louie Abajes. Nagbigay sila ng ano ko panggas. Sobra naman yung binigay nila. Bibili tayong tinapay para may baon tayong dagdag. Para ma-share natin yung bigay nila ma'am at sir. Kaya lang sana hindi pa tayo lagpas. Yung masarap na bilihan ng tinapay dito para matikman nila kapanalig. At kung nandun sila Kuya Luni, pwede natin bigyan, mapatikim. Parang nalampasan na natin yung bibili natin ng tinapay, pambihira. Hindi ko yata napansin. Oh my goodness. Sana hindi pa. Sayang. Head-on collision. Wow. Matagal na yan Mga ilang beses ko na nakita yan dyan. Hindi pa natatanggal. Dito na tayo sa boundary. Kunti na lang, bibili lang tayo ng ibang essentials. Rekta na tayo doon. Dito na tayo bumili ng piano, saka hopya. Mabili po. Walang tao. Hello. Ayaw nila magtinda. Piano po? Po. Hindi, ito, piano. Ano ba to? Ay, ano pala to? Ang tawag dito? Spanish. 10. Saka, hopyang baboy po ba yan? 10 rin. Ito, panderegla. Ito na lang muna ang ano natin, bilhin. Breakfast or merienda namin habang nag-edit. Bagong luto rin po yan. Ayos. Saka isang ahong coke na mismo. Maliit lang. Magkano po lang? 105. Ginagawa na uli ito. Sana naman hindi katulad ng mga flood control project yung pagkakadiskarte dito. Yung maninipis na buhos, mababaw na pagkakabao ng sheet file. Yung lalim niya, no? Bagay, naging natural na kasi dito sa Pilipinas sa atin na sablay yung mga gawa ng contractor. Hindi PWH din may problema. Hindi nila chine-check. Walang nag-check everyday kung anong ginagawa ng contractor. Well, that's life. That's how corruption work in the Philippines. Let's go. Tapusin ko na rin siguro dito yung vlog. Masyado nang mahaba. So, salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at hindi nag-skip ng mga ads sa vlogs ko. Salamat po sa suporta sa Team Kapanalig. Thank you all. Peace out. See you all.